Magandang araw po mga Kapinoy. Araw ng Martes. Ano po, makulimlim ang panahon. Malamig pa rin, 43 degrees Fahrenheit. Pero all in all, mukhang maganda ang araw. Mukhang hindi naman daw uulan. Makulimlim lang. Ano, so, yeah, kamusta po kayong lahat? Saan manda ako ng mundo kayo naandun? Maligayang araw, magandang araw, umaga, tanghali, hapon o gabi. So, nung isang araw po, nabalitaan natin na umatake o inatake na naman ng China ang ating barko na nagsusupply sa Ayungin Shoal. So, yung na nandun sa exclusive economic zone ng Pilipinas, meron po tayong ginagawang consistent resupply mission na ginagawa sa West Philippine Sea. Meron po kasi doon kasing barko ng Pilipinas. Active pa. Commission pa siya. At nandun po yung mga taong nagbabantay ng ating shoal or ng exclusive economic zone natin doon. Yung po ay inilagay doon at binahura doon ng gobyerno noong 1999, noong panahon pa ni Erap, kasi gustong protektahan o maglagay ng outpost ng Pilipinas doon. So alam ko po na itong issue na pinag-uusapan natin ay pag-usapan natin in passing somewhere before my videos, but my vlogs. But itong araw na naman, nung simula nung pagkatapos ng pangyayari nitong huling pag-atake ng China sa resupply mission, marami pa rin akong nababasa ng mga Chinese enabler, yung mga Pilipino na hindi ko malaman kung bakit parang binibigyan pa nila ng dahilan kung bakit ginagawa ng China itong pag-atake sa ating mga resupply mission boats. Hindi ko po talaga maintindihan. Siguro nga, itong mga taong ito ay mga nabayaran na ng China. Pinabayaran ng China para maghasik ng paghahati. Parang pinipilit ng China na hatiin ang ating mga Pilipino, ating mga tao, para nga naman makapagbigay sila ng disinformation. So ating liwanagin ito sa mga makakapanood nito. Liwanagin natin kung ano ba talaga ang issue dyan. Meron po tayong naipanalo sa isang how we call this, permanent court of arbitration. Meron pong tayo na ipanalo, pinaglaban natin ang West Philippine Sea. Alright? Na ang ating exclusive economic zone, kung saan po tayo ay nanalo. Doon po sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration, yun po ay na pinawalang visa ang 9-dash line na ngayon ay 10-dash line na ng China, na saying na yun daw ay pag-aari ng buong China. Doon po sa arbitration na yun, talaga pong pinili ng China, kahit sila ay miyembro ng UNCLOS o permanent at saka ng United Nations, pinili nila na hindi sumali sa arbitration na yon. Dahil sa kadahilan ng alam nila na wala silang karapatan, walang silang historic rights doon sa sinasabi nilang 9-dash line.
So sa makatuwid noong July 2016, lumabas po ang desisyon na tayo ay ang Pilipinas ay nanalo. Pero ito nga yung naging controversial na salita ni then President Rodrigo Duterte. At sinasabi na yun daw pong desisyon na yun ay just a mere scrap of paper. Imagine, galing sa isang presidente, yun po ang salita na sa halip na matuwa ang siya at ipagdiwang at ipaglaban ang pagkakapanalo, itinapon po niya. It's just a mere scrap of paper. Parang itinapon niya sa basura yung papel na yun. Ano? So, yung pong linya na yun, a mere scrap of paper, ay pareho din po ng linya na sinasabi ng China during that time. At saka hanggang ngayon. Ano? So, baliwala daw yung... Alright, so liwanagin natin again. Yun po, ang West Philippine Sea ay atin. Ano po? At yung barko na yon na naandun sa Ayungin Shoal ay sakop ng West Philippine Sea or within our exclusive economic zone. Kung sino po ang may karapatan doon, ay yun lang po ay ang Pilipinas. Ano po? Wala pong karapatan doon ang mga Chinese Coast Guards. Wala po silang karapatan doon na magpatrolya. Ano po? Tayo po ay naandun para pangalagaan ang ating exclusive economic zone. Kasi yan po ay atin. Ano po? So, may mga nababasa ako na sinasabi nila na tayo daw po ay anong tawag dito, nagpo-poke, nag-i-instigate sa China para gawin ang pangaharas sa atin. Okay? Padalawa, ayun daw po ay dapat pinababayaan na lang natin dahil wala naman daw po tayong makukuha doon. Ano? Alright, so kung atin pong titingnan ang sinasabi nila na tayo daw ay nag-i-instigate sa China, ay parang definitely a blatant lie. Ano? Hindi po totoo yun. Tayo po ay naandun para protektahan ang ating teritoryo, ang ating exclusive economic zone. Alright? So, naandun tayo legally according to international laws and decision of the Permanent Court of Arbitration. Naandun tayo dahil atin yun. Ano? Atin yun. Hindi sa China. Kung sino man ang walang karapatan doon, ayun ay ang China. Hindi po sa kanila yun. Ano? Yung ginagawa nilang pangaharas sa atin, yan po ay pambubuli. Ano? Hindi po tayo lumalaban dahil hindi natin gustong bumaba sa level nila. Ano? Yung pong level nila ay yung pong level nila ay yung barbaric level. Mga walang utak na paraan para puwersahin ang kalaban. Ano? Yung unang panahon po, ganun ang labanan. Kung sinong matapang, kung sinong malakas, siya ang panalo at siya ang may dahilan. Ngayon po, hindi na. Ano? Yung pong parahan nung una na ganyan na ginagawa ng China, yan po yung mga walang kakwenta-kwentang paraan. Ano? Tayo po, naiintindihan ko ang ginagawa ngayon ng Marcos administration. Although hindi naman po ako maka-Marcos talaga, no? Pero I like the way how we do that today, ano? I like the way how he does things sa West Philippine Sea.
180 degrees turnaround from what President Rodrigo Duterte was doing before during his time. Uh, so, sa mga nagsasabi na tayo pa ang may kasalanan sa ginagawa natin, mahiya naman kayo, mga Pilipino. Ano? Mga Pilipino pa naman kayong tinawag. Tapos, naniniwala kayo sa litanya ng mga dayuhang bansa tulad ng China. Sinasabing yan ay kanila. Ano? Hindi po kanila yun. Inuulit ko, hindi po pag-aari ng China ang West Philippine Sea. Lalong-lalo na hindi pag-aari ng China yung 200 nautical miles from the Philippine baseline, which we call exclusive economic zone of the Philippines. Yan po ang pinagkukunan natin ng mga isda at yamang dagat na kinakain ng mga Pilipino. Ano? Kaya, yung ginagawa ng China ngayon na pagsasabing yan ay kasalanan natin at para dun sa mga Pilipino na sumusunod sa litanya ng China. Alam mo, ang ginagawa nila, hinahati po tayo. Hinahati po ang ating bansa. At hindi ko rin maintindihan kung bakit nila ginagawa ito ng mga Pilipino. Maybe because may binabayaran sila. Yun lang naman ang naiisip ko. Hindi naman talaga likas sa Pilipino ang hindi makabayan o nagtatraidor sa bayan. Yan nga po, galit na galit ang mga Pilipino dyan sa makapili noong panahon ng Hapon. I don't believe na wala silang dahilan at talaga sila naniniwala na sa China. Palagay ko, ang dahilan dyan ay pera. Yun lang naman ho, dahil sa kahirapan natin sa bansa. Yan ay mga trabaho, yun ay nila na binabayaran sila. May pondo. So, sa mga Pilipino, alam niyo po ang mga Pilipino, dapat talaga pag-isipan kung sino ang dapat nating ilagay sa pwesto. Alalahanin po natin ang mga taong mga politiko na nagsisisigaw na mga maka-China or kumakalaban sa ating gobyerno pagdating dito sa West Philippine Sea. Alalahanin natin yung mga yan, huwag niyo pong kalilimutan. Pagdating ng eleksyon, isipin nyo kung itong mga taong ito ay nasaan ng panahon na nakikipaglaban tayo sa issue ng West Philippine Sea. Huwag po natin silang maupo muli or maupo sa gobyerno natin. So, hanggang sa muli po. Mga Kapinoy nga pala, meron akong pahabol. Ako'y nakakapansin lang na sa lakas ng ingay na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea regarding the bullying of the Chinese Coast Guard or militia vessels sa ating resupply missions. Napakalakas po at maingay. Siya din namang tahimik ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte. At ang kahit sino po sa mga Duterte, wala po nagsasalita tungkol dito sa pangyayaring ito. Napakatahimik nila. Gayong noong si Kibuloy ay bago lumabas ang warrant, si Sara Duterte nagsalita pa in support of Kibuloy, the rapist, the alleged rapist, sex molester, child molester, whatever. Nagsalita pa siya in defense of Kibuloy. So, at ang mga Duterte, nagpunta pa't gumawa ng rally in support of Kibuloy.
Correct? Pero ito ang hinaharas tayo mga Pilipino sa lugar na ating pag-aari sa West Philippine Sea. Hindi sila makapagsalita. Wala man lang silang kiber. Right? Wala. Meron ba kayo narinig sa kanila na ipinagtanggol man nila ang mga Coast Guard natin dyan o yung ating mga pag-aari sa West Philippine Sea? Aba, kahit kailan wala akong narinig. Meron akong narinig nung unang-una. Sabi ni Duterte nung siya ay kumakandidato bilang presidente, ano? Magje-jet ski siya at magtatayo siya ng bandila sa mga island na ginawa ng China sa West Philippine Sea at sisipain daw niya ang mga inchik. Ano? Yun. Pero wala na. After that, I love Xi Jinping. Yun na lang ang naririnig ko. Yun ang mga narinig ko. Ano? At itong si Sara Duterte, anong ginagawa? Binabati pa ang mga Chinese. Ang China sa Mandarin. Ano, hindi ko naman naintindihan yung sinasabi niya. Hindi ko talaga naintindihan. Salita nga siguro ng inchik yun. So, I don't know what he was been saying. So, I mean, despite the fact na ganito ang ginagawa sa atin ng mga inchik, ng Chinese, ano? Wala ka naririnig talaga sa mga Duterte. Wala. Ngayon ko napapag-isip-isip na mukhang totoo, ano? Mukhang totoo yung lumabas na balita nung a week or 2 weeks ago regarding na meron daw agreement, gentleman's agreement itong si Duterte at si Xi Jinping na pababayaan na lang mabulok ang Sierra Madre sa Ayungin Zone. Hindi na maglalagay ng mga tawag ito reinforcement o mga para patibayin, mga gamit para patibayin ang barko na yun na nabubulok na. Ano? Pumayag daw si Duterte. Mukhang totoo. Ano? Mukhang totoo. Ano? Talagang pinaninindigan na nila na sila ay maka-China. At pinababayaan na talaga nila ang Pilipinas. Pero tandaan nyo, mga Kapinoy, si Sara Duterte pa rin ang second official, highest official in the land. Kaya naandyan siya. Palagay ko, if I'm not mistaken, I might be wrong, pero siya yung Manchurian candidate natin ng China. Ano? Siya ang pakawala ng inchik sa atin. Yung mga Duterte na yan. Ano? So, napag-isip-isip ko lang po mga Kapinoy. Maaring mali ako, maaring tama ako. Kayo na po ang maghusga sa sobrang tahimik ng mga Duterte sa issue ng West Philippine Sea. Ano? Kayo na po ang humusga. Alright? Maraming salamat po.